application ay ano, babalikin natin, palaging two-way. So, halimbawa nagkaroon kayo ng consultation, pagdating sa uniform, halimbawa, naglatag ang inyong team. Ang inyong STM uniform para sa lahat ng mga katitulan ng kabataan. Yung uniform ba na yun ay napag-isapan or pinost lang sa Facebook at nagbotohan? Para sa ayun na. Pero yung design yun ng uniform, nabigyan ba yung discussion? Is it a form of consultation? And next, yung placation. Yung placation naman, halos kabalagin na lang yung therapy. Pero sa placation ay, maraming mga representative ng mga kabataan na piling lang. Sa piling nila ay warm nila siya yung magaling magsalita, siya yung malaki ang nakikita mo. Pero yung diversity, gaano ba karami kaibaga? Yung diversity nung mga panahon, yung equity. Pagdating sa equity, paano ba natin mag-usapan ng equity? Dapat kung sino yung walang wala, sila yung meron sa batas. Yun yung equity. So yung placation, parang ilan yung mga representative na sa nila ay naman sila yung magagaling kasi palagi sila nagsasalita. Pero yung lalim din, yung kanilang binabahagi pagdating sa representation, kumusta na? Binabalikan ba nila yung constituent na kung may nag-elect sa kanila? Diba? And that's yung partnership. Ito yung pinakauna at pinakamaganda actually na pamamaraan ng degree ng citizen power. Pakikipag-partner, pakikipag-kasosyo. Itong organization, partner yung isang organization. Halimbawa, si CEO, partner si COS, si College of Sciences. So, nagkakaroon sila ng partnership pagdating sa pagdating. Kasi pag isang building lang din naman kayo, mabilis siyang matutin kung ano man yung problema nito. So, meron ngayong General Assembly. So, dahil nakulang ang budget ng CBOs para magpatawag ng General Assembly, meron pa rin commission si COS para kahit kung paano ay kapag-usapan natin ang mas malalim at mas mapaganda yung quality ng ating gusto pagiging na goals para sa certain activity. Yun yung partnership. Kung saan, tinitingnan natin na hindi na lahat ng mga kabahagi ay pantay. Meron sila ng clear na role. At pa yung role ni COS pagdating sa partnership. At ni CEO. Clear by yung pagkakasya. Then, you get into the vision. So, because clear na yung role nyo, magiging malinaw din yung vision. Na yung vision nyo. So, yun yung partnership. Next, is yung delegated power. Pag sinabing delegated power, pagdating sa barangay, sa isang barangay, kasi meron dyan ng mga unit. Sino sa inyo ang meron ng mga youth organizations sa barangay? Alam. Ano yung youth organization? Ano ba ang ganyan sa amin? So, parang yung mga pero, di ba ako lang sila dahil party natin. Pagkatigasin natin ang mga pagkakaan ng SK hanggang sa barangay. How-access ba yung user organization ng pera yung sa SK? Pero, di ba ako lang sila dahil party natin. Pagkatigasin natin ang mga pagkakaan ng SK hanggang sa barangay. Pero, di ba ako lang sila dahil party natin. Pagkatigasin natin ang mga pagkakaan ng SK hanggang sa barangay. Pero, di ba ako lang sila dahil party natin. Pagkatigasin natin ang mga pagkakaan ng SK hanggang sa barangay. Pero, di ba ako lang sila dahil party natin. Pagkatigasin natin ang mga pagkakaan ng SK hanggang sa barangay. Pero, di ba ako lang sila dahil party natin. Pagkatigasin natin ang mga pagkakaan ng SK hanggang sa barangay. Pero, di ba ako lang sila dahil party natin. Pagkatigasin natin ang mga pagkakaan ng SK hanggang sa barangay. Pero, di ba ako lang sila dahil party natin. Pagkatigasin natin ang mga pagkakaan ng SK hanggang sa barangay. Pero, di ba ako lang sila dahil party natin. Pagkatigasin natin ang mga pagkakaan ng SK hanggang sa barangay. Pero, di ba ako lang sila
Gata ulit ko yun. Pero, bukod na talagang malaki. Gata ulit. Doon sa delegated power, di ba nabanggit natin yung form ng decentralization? Even yung money, kailangan na-decentralize siya. Yung organization ay nababahagian, na nababahagian ng pera galing sa pondo ng government. Doon yung environment ng SA. Kasi, yun yung delegated power. Dahil yung organization natin, tinitingnan natin na meron sila ng skills, ng capabilities, at meron sila ng lakas para pamumuhay ng isang project. Halimbawa, yung organization nila ay kilala sa project pagdating sa health, pagdating sa environment. So, si LC, parang hindi na siya yung mag-i-implement ng project. Binibigay niya doon sa yung organization, yung project pagdating sa health, pagdating sa environment. Halimbawa, meron sila ng project pagdating sa mga rehabilitation. So, yung organization na nanunulog sa, or mas kilala pagdating sa pag-develop ng project sa environment, sila na mismo yung nag-implement ng project. At binibigyan sila ng pondo ng SQ. So, paano ba yung mechanismo ng pagbibigay ng pondo? Dapat merong policy sa SQ, sa level nila, na pwede kayong mag-access ng pondo galing sa SQ, basta susundin yung relevant policies. Kasi meron ng DLG memorandum actually, kung saan, kapag recognize yung youth organization sa YOR, kasi meron sila ng legal identity, binibigyan sila ng kasilakan ng pondo. So halimbawa, ang 10% ng halimbawa ang budget mo ay 100,000. So yung 5,000 niya, binibigyan mo siya directly doon sa organization. Kasi meron din ba tayo na government procurement act? So, sila na yung bahala mag-procure yung mga gamit ngayon, basta susunod sila sa government procurement. Tapos sila na yung bibili ng mga materials. Kung need nila ng transportation allowance, doon na siya magagaling ng procurement. Yun yung delegated power. Yun niya siya speaking na nag-i-implement. Yun yung tinatawag natin living tool na mapanlahok na sistema ng panganguluyan. And ang ano pang US, gano'n din yung isa sa mga mechanism. Diba? Na nagbibigay sila ng pondo. Tama ba? Nagbibigay ng USC sa mga sa mga school-based organization. Nagbibigay ng assistance, financial assistance. Gaano malaki yung financial assistance na binibigay sa mga organization? 400,000. Ako na pesos. Nung economic po kasi nagbigay USC po sa bawat colleges po, correct me if I'm wrong, 400 pesos po, wherein pwede po namin gamitin yun for the enrollment po. Pwede po siya as a food or kung ano po yung betterment ng students po. 400 individual. Per individual. Para sa mga organization, meron ba? Like yung mga sinos, mga student council. Kasi yung sinasabi ko kanina ni, yun po yung binigay sa amin per college po yun. Yung 400 pesos. Like, siguro yung 9 colleges, parang if I'm wrong, yung 9 colleges, nagbigay po sila ng 400 pesos para sa enrollment po. It's not individually na students binigyan, it would be like sa yes po. Pero yung US yung nagbibigay? Opo, from US po yun. Yes. Like, for mobilization ba yun or parang It's an our discretion po kung paano namin gagamitin yung money na ibinigay po ng US. so ilan yung lahat? Ilan ang student council mo? Yung sa college. Ilan yung mga student council? 9 student council. Tapos yung 400. So, net times 4, 3,600.
Siguro sino? Nag-discuss na. Ano yun? Ayaw ko yun. Pero pwede ka. Based din po sa kung ano yung pwede nila kailangan assistance. So, mainly yung dito po sa amin, binibigyan po sila na 400 per mother board. And pagdating naman po sa business, binibigyan po sila ng 3 business. Ngayon na very light business. Kita agad po ng mga kapag. Binibigyan na Thank you so much, Wendy. Pero ilang country ng US? Wala pa. Pero yung previous, ano dapat alam mo yun? So, ibig sabihin, hindi transparent. So, hindi na nalaman ng Silicon sa ulan ng contract ng USC. Actually, last meeting po, kasi nag-meeting po kami ng mga president, pinag-post po sa press IRA, kasi syempre gusto din na mag-impress na maging transparent din sa mga president. So, based sa transparency po, si press IRA when it comes to funds. Ano, actually sabi ni press, I think nasa, if I'm not mistaken, nasa 400 something thousand. I'm not really sure na. Pero, like, kasi medyo ngayon, nagbawas na yung fund ng USM. So, medyo konti, right, yung fund ng USM ngayon. Pero at least, ganun yung mechanism mo. Kasi sa isang organisasyon na meron mabuting kamamahan, dapat transparent kung ano yung pinagagastahan. Kaya sa barangay, kailangan naman tayo ng full disclosure board. Ang USC ko meron ng full disclosure board. So, meron naman. So, good thing yun. Kasi nakikita na pinagsisilbihan natin kung saan natutunan yung ating pondo. Pero good thing din nila na nagbibigay ng USC directly sa mga organization. Kasi power mo yun na a delegated power. Ganun dapat yung ginagawa ng isang organisasyon na meron mabuting pamamahan. Dinidelegate. And for the last part, yung pinaka-mataas na bike pa sa lalo ng participation ay yung citizen control. Kung saan, hindi lang dinidelegate yung kapangyarihan, kundi lahat ay pinipintang-pantay pagdating sa pag-iimplement ng polisiya, pag-sagdan ng finances, at pag-iimplement ng programs and policies. Kasi yun yung gusto natin, ang target natin, magkaroon ng meaningful youth participation. Pero, pagdating dito sa citizen control, kailangan lang maging warning ano. Kasi sa citizen control, kapag lahat ay meron ng control, meron na lumalabas na mayroon ng mga elitist o elitista na mga individual. At sila na yung namumulog pagdating doon. Kailangan ma-maintain yun na pantay-pantay yung discretion, yung pagpapatupad ng programa, at pag-implement ng policies. At kung ma-apply din natin ito sa US, hindi mo sa barangay, kasi ilan lang yung mga mag-join sa barangay ministry. Mag-join ka hindi. Kasi parang makita ko sila last time na nagbabalak na mag-gusto. So yeah, sabi lang, yung danger ng citizen control ay kung paano yung mga new structure ay nag-develop sila ng mga bagong power models. Ay yung class na wala na makapangyarihan. Ginagamit yung position para makapag-change ng cloud. Ng cloud. Yeah. So, paano nga ba natin nasisiguro na yung ating sangguniang kabataan ay effectively mabibreach niya yung pangangailangan ng kabataan pagdating sa mapanabot na pamamahala. Pag-usapan natin yung
citizen participation. Kapag sinasabi natin citizen participation, ito ay isang demokratikong proseso kung saan ang mga tao ay na-involve pagdating sa empowerment, kung saan meron mga organisadong civil society organizations, o youth organizations, people's organizations sa inyo, mga barangay. Kung saan, yung POs na yun, sila na mismo yung nag-monitor. Kung pag sa University Student Council, si mga student council, sila nag-monitor sa USC. Ganun siya ang citizen participation. Dapat mapanahok siya. So, sasabihin ng US, i-monitor yung aming US kung ginagawa pa ba namin. CSC kung ginagawa pa ba namin, yung aming mga tutuloy, or naiingitan ba namin at tutulang pa kami. At paano tayo nag-uusap para wala kalitan at harmonious lang yung relasyon natin. Kasi, usually kapag hindi naging transparent ang isang sabihin ng kabataan, sa kanyang pinamumuno, dyan na nagkakaroon ng away, diba? Dyan na yung, hindi na nabibuild yung trust ng ating sabi ng kabataan, sa ating kapitulo ng kabataan. Kaya minsan, hindi na nakikilahok yung mga KK. Kaya usually may mga times na, bakit parang akala ng SK, hindi na nakikilahok sa kanila kapitulo ng kabataan. Whereas you have to think kung bakit naman hindi sila nakikialam? Nasa kanila ba yung problema? Nakukulangan lang tayo sa pag-build ng mga mekanismo para maging mapanlahok yung ating pang-gobyerno. Ganun. So, sabi daw, most of our rights are not given voluntarily but are actively fought for in the states. Kaya kalamihan, marami sa ating mga karapatan, totoo naman na pinaglaban ng mga aktivista sa lansangan, dahil hindi siya binigay sa atin ng gobyerno agaran. Pinaglalaban siya. So, dapat sa sangguniang kabataan, binabago yun. So, dapat, yung sangguniang kabataan, baguhin yung naratibo. Paano ba natin babaguhin yung naratibo? Dapat maging proactive yung ating mga SK sapag siguro may mga karapatan ng ating mga kabataan, mga young people, ay nakatamo sa pamamagitan ng matanong at mapanagot ng pamamahala. So, dahil pinag-usapan natin ang lokal na pamamahala, lokal na pamamahala, sa bawat lokal na pamamahalaan, meron tayo ng tinatawag na Local Development Council. Sa munisipyo, may Municipal Development Council. Sa probinsya, meron ng Provincial Development Council. Sa barangay, meron Barangay Development Council. Aware ba kayo na meron ganyan? Aware naman. Nakalala ba kayo sa BBC, MDC, at PBC? LYDC. Doon sa MDC, Municipal Development Council. LYDC. Ano ba yung nalalaman ninyo? Ng mga councilor committee. Meron? Wala. So, tingnan natin kung bakit ito. Hindi kayo nakalala. So, sabi daw, yung local development councils natin sa barangay ay kinakailangan meron ng ating barangay ng munisipyo at probinsya kasi ito yung nagsiset ng direction ng ekonomiya. Ang direction ng social development and sustainable development. Sa isang lungsod, bayan mo, probinsya, even sa barangay. So, kung hindi man kayo nakalalakot doon, merong rason kung bakit hindi kayo nakalalakot doon. Ano kaya yung rason ngayon? Mahina ba yung pamumuno? O yung citizen din, tayo din, hindi tayo nakalalakot o nakikilakot? Ano kaya? Both? Or nasaan yung pagkukula? Nasaan yung dam? Sige. So sa ating local development council, isa doon na mga plano na yung sinasagawa, kinoconsider ay yung mga plano ng mga kabataan. Yung local development plan, yung comprehensive development plan, kagilan yung abuse. Yung LYDP ay ginagawa ito ng mga sangguniang kabataan na nailan yung mga chairperson ng sangguniang kabataan. Sa barangay ninyo, meron tayong mga sangguniang kabataan municipal federation. Pamilya tayo sa SPM, ha? SPM. So sila yung nagde-develop ng mga plano, yung local development plans. At sa barangay naman, yung mga katipunan ng kabataan, sila yung nagde-develop ng
Comprehensive Barangay Development Plan, CBYDP. 3 taon ito. Kaya pag sinabi o tinawagan kayo, nagpatawag ng inyong SP na meron tayo ng kapaplano para sa Comprehensive Barangay Development Plan, mag-attend po kayo. Kasi, hindi ito basta-basta nababago halfway. Kasi 3 taon ko. Kapag nag-set ng direction ng ang inyong barangay sa unang taon, hanggang 3 taon, yun yung susundin. Kasi yun yung naging favor ng batayan nito. Ang mababago na lamang mo, yung update, kung paano yung maging strategy ninyo para ma-implement yung inyong CBY. Mahalaga din na makilaman kayo sa pagpaplano ng update. Kasi yung update, yun naman yung meron ba ng COVID-19 pandemic na halimbawa ngayon. So yun yung unang re-respondihan. At hindi yun nakita sa CBY kasi biglaan. So yung update, yun yung mas makakaayos. So, New York po, meron tayo sa ating mga munisipyo at probinsya ng New York or Youth Organization Registration Program. So, importante na si USCA at USCA sa Provincial Youth Development Council, New York po natin, yung lahat ng mga organization na na-recognize, na na-register sa ating New York, meron po kayo na karapatan na maging bahagi ng Local Youth Development Council. At bilang bahagi ng Local Development Council, kayo po ay nag-implement ng programs. Napapasa ng policies na sino-consider ng ating sangguniang development sa munisipyo ng sangguniang. Yung mahalaga yung na magpalitis ito kayo. So, pwede po kayo mag-register anytime. Mabilis po yung process. So, pag pumunta kayo sa office, nasa third floor lang kami sa Capital Building, submit lang kayo ng requirements. After 2 weeks, marinisip ninyo yung inyong unique registration number or yung URL. So, magiging batayan yun para makakuha kayo ng funds. So, ngayon, meron ng funds ang Provincial Development Council na 400,000. So, hinahati-hati nyo ng mga your registered na organization first quarter. So, halimbawa si CIU's Student Council ngayon, meron project para sa mga kabataan ng CIU. Pwede na yung project. Pwede kayo magpasa na project sa kumusal sa Provincial Capital, sa Provincial Development Council, office, para makakuha kayo ng time. So, usually ang pinakamababang time na na-receive dyan ay 5,000 pesos. Sa pinakamataas na ay 70 to 100,000. So, hinahati-hati ka ng maraming mga youth organization. At yun yung sinusiguro namin na mapanahon ko ninyo yung ating pamamahala. Good afternoon po, may I ask the process po? Kung like, gano'n ba siya katagal na a-approve ng doon po sa kami ng plano or budget plan? Hindi budget. Yung una, pag pumunta kayo sa tayo, kapag hindi pa kayo register, magpapalinis naman kayo doon, tapos it will take 2 weeks para ma-approve. Kasi hindi si file yung nag-a-approve mo. Si National Youth Commission yung nag-a-approve mo. So yung active na email address mo, important yung kasi doon mag-send yung NYC ng your registration, yung unique registration number mo. Yung URL nyo, yun yung gagamitin kapag nagsisend kayo ng budget. Need namin ng budget for this, gagamitin nyo. Kasi meron system, si file na lang. I-check down doon yung number, tapos pwede na kayo sa mga proposal. So, pagdating sa proposal naman, usually 3 weeks yung approval process ng budget nyo. Minsan 1 week, kung walang masyadong ginagawa yung office namin, so meron naman isang nakatalaga doon para sa pag-process nyo. Pero usually nagdedepende yun sa inyong proposal din kasi kapag nakikita din ng pilot na meron hindi pasok sa COA regulation, so tinatanggal yung tinatapos yun. So, hindi ko pwede, makita ninyo, ganyan. So, halimbawa nagpasa kayo ng 100,000 ng budget na tinitignan niya kung kasya pa ba yan din sa fund ng pilot na 400,000 halimbawa sa ngayon. So, kung naka-cost na kalahati doon sa second quarter pa lang, umunti-unti yun. So, kasi kailangan natin siya na nakakaraming organization. So, kung hindi yung organization na nagsabot,
mga third quarter, mas malaki yung pagbibigay sa mga time. So, hindi lahat siya, nabibigay ko ang ilan. Ayan. And, hopefully, this week, this month makapag-register kayo sa your, kasi next month ay nagpa-budget hearing kasi ngayon. So, hopefully, naman yung mga pangangailangan nyo as youth organizations ay may consider siya pag-ibigay sa budget process ng aming opisina. Ang ating opisina. So, yun. Pero, hindi lang limitado doon. Pero bang katanungan? Wala naman? Okay. Yung lahat ng mga youth organization na register sa YOR, meron po kayong karapatang maging bahagi ng local youth development council. Usually, nagkakaroon ng LYDC election and meeting kapag mga unang buwan after ng SC election. So kasi dyan rin inaayos yung lahat ng mga processes. Importante na maging bahagi ko. Pero hindi lang limitado doon sa ating mga local development council. Kasi yung organization ninyo, actually si Visible Inclusion Before si People in Habitat na yung organization ko, nagsimula kami sa ASU. Marami sila naging partner ng organization ninyo. Nagsimula kami sa ASU as school-based organization. Ngayon ay isa na kami community-based organization, na non-profit organization. So meron na kami kayo ng partnership sa UNICEF, sa International Organization for Regulation. Sa ngayon, ina-assess namin yung for Save the Children Philippines. Kasi ang plano ng Save the Children Philippines ngayon, yung mga kabataan katanggalan, na under yung People in Habitat, na nabuo siya bilang sa organization. Ay magkaroon siya, or mag-aral siya ng Save the Children pag-responde sa mga emergency sa Bohol, sa Cebu, at sa Manila. So yun yung pinito naman. So mahalaga na yung mga youth organization ninyo ay mailabas siya sa community. Ayan. So, sa pamamagitan na ng civil society organization. So, si civil society, bibilisan ko na, buti na lang din naman ito, yung civil society organization po natin ay mga organization siya na kinabibilangan na people's organization, mga professional group, business group, at government organization. So, si people's organization po, yan yung mga organisasyon ng mga kabataan, yung mga organization ng mga sectarian, sa chapel nila, sa simbahan, pwede siya as POs. Yung non-government organization naman, usually meron sila ng legal registration sa Securities and Exchange Commission. At yung mga professional group, mga lawyers na sa barangay ninyo, mga iba't ibang profession, yung business group naman, at merong kinalaman pag-iwan sa entrepreneurial na mga pag-isbo o development. So, ito po yung guidelines sa civil society organization para kung meron na nagbabalak kayo na magtayo ng organization sa inyong barangay, munisipyo, probinsya, yung Memorandum Circular po 2018-89, pero meron itong update 2022 para sa engagement ng civil society organization. So, magagamit nyo yan para makapag-access kayo ng pondo sa inyong sangguniang kabataan. Kasi ano ba, pwede kayo makapag-access ng fund ng 10% ng barangay fund dun sa SK fund ninyo para ibigay nyo directly sa inyo. So, kailangan lang ng mechanism. So, sa provincial naman, hindi lang nililimitahan sa mga organization sa community, even yung mga school-based na mga ng US, pwede kayo makapag-access ng fund sa provincial organization. So yun, napag-usapan ng people's organization, pinabibili lang siya ng mga isda, mga out-of-school youth, mga migrant workers, mga kabataan. So, yung mga youth organization na yun, pwede rin maging bahagi ng ating local special bodies. Maraming bodies. Local Development Council, Local Health Board, Local School Board,